Sagian ng dalawang motor sa Makati, huli sa CCTV. Seguridad sa Olympic Stadium sa London, hinigpitan na. Mahigit isang linggo pa bago ang pagsisimula nito. At Jim Velasquez, balik pelikula katambal si Aga Mulak. At abayan naman karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Paalala po sa mga motorista, matinding traffic ang maaaring maranasan sa bahagi ng A. Lacson at Loyola Street sa Sampaloc, Maynila. Meron kasi doong drainage project ang DPWH. Kaya naman, makibalita na ho tayo sa lagay ng trapiko doon mula sa ating Reyna ng Kalsada. Love Anuver. Love! Hi, love! Good morning pa rin! Kahit na mahihirapan yung ating mga motorista dito nga sa kahabaan ng Lacson, ano? Para lang naman ito sa kaalaman ng ating mga motorista na maaari magdaan dito sa may Lacson area, corner sa intersection ho ito ng Lacson Avenue, corner H. Loyola Street. No, patuloy pa rin po ang ginagawa nilang paghuhukay ng drainage dito para nga po sa proyekto ng DPWH na paglalagay ng flyover. Sa mga oras na ito, makikita ho natin talagang bakbakan na itong daloy ng trapiko dahil isang lane lang ang pwedeng daanan ng ating mga motorista na magko-cross dito sa may Loyola, no, patungo ng Recto at patungo ng Maynila, or patungo ng Rojas Boulevard, mahihirapan ho talaga sila. Pero yung kabilang lane naman, mga kapuso, patungo ng Lacson or patungo naman ng Blooming Treat, ayan, yung mga patungo ng Dapitan, ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng trapiko at walang problema. Ito po yung mga alternatibong rutang pwedeng daanan ng ating mga motorista. Siyempre, unahin lang natin yung northbound kasi yung southbound kasi medyo yun ang mas malaking problema, no? Mula Dapitan, daan ho ng Quezon Boulevard, kaliwa ho ng Lerma, kanan ng Nicanor Reyes Street, kaliwa ng CM Recto, left to Legarda Street, patungo ng Nagtahan Flyover hanggang sa inyong destinasyon. Mula Dapitan sa Quezon Boulevard, patungo ng CM Recto, left to Legarda Street, patungo po ng Nagtahan Flyover hanggang sa inyong destinasyon. Mula naman po hindi Masalang, puntahan po ninyo ang Vicente G. Cruz, patungo po ng Magsaysay Boulevard, patungo po sa inyong destinasyon. Okay, sa northbound lane naman, mula Nagtahan Flyover Street, kanan ho ng G. Tuazon Street, kaliwa ng M. De La Fuente Street, patungo ng Dimasalang, going to destination. Mula Magsaysay Boulevard, M. De La Fuente Street, kanan ng G. Tuazon, kaliwa ng G. General Quinto Street, kanan ng Sobriedad Street, hanggang Matimia Street, kaliwa ng Maceda, at patungo po ng Espanya, diretso na po sa inyong destinasyon. Diyan po muna ang aking update mula dito sa Lacson. Balik sa inyo dyan sa studio. Good morning, guys! Mga kapuso, panahon na nga ba para sa isang cha-cha o charter change? Ito po ang pag-amyenda sa ating saligang batas na halos 25 taon na. Napabalitang nakatakda na raw magpulong sina Pangulong Noynoy Aquino, Senate President Juan Ponce Enrile at House Speaker Sonny Belmonte para pag-usapan ito. Pero ang timing ng nasabing plano, kinukwestiyon ng ilan lalo na sa susunod na taon na ang eleksyon. Ang planong pag-amyenda sa saligang batas o charter change, yan ang pag-uusapan natin kasama si Professor Winnie Monsod. Professor, good morning po, Tita Winnie. Good morning, Susie. Good morning, mga kapuso. Alam niyo, mga kapuso, in the past 21 years, at least 7 times may serious attempts at changing the Constitution. Ngayon na ang 8th time. Ano ang gusto nila? Gusto nilang palitan ang structure ng government? Gusto nilang amyendahan ang mga economic provisions? Tignan nga natin, mga kapuso, kung ano nangyari around the world. Yung mga saliksik with respect to all of this. Alam nyo, between 1962 and 1998, 2 bansa lang ang nagpalit ng kanilang form of government. Cyprus at saka Sri Lanka. Saan sila pumalit? Bumulik sila from parliamentary to presidential. As late as 2004 po sa Italy. Pinag-iusapan nila, pwede ba magpalit na tayo from parliamentary to presidential? Kasi ang gulo-gulo nitong sistema natin. Eh, ngayon naman tayo. Nako! Gusto natin magpalit. Hindi po ang Constitution na may problema. Tayo ang may problema. At kaugnay niyan, kasama natin dito sa studio si Senador Edgardo Angara, isa sa mga nagsusulong sa charter change. Good morning po, Senador Angara. Good morning. Ang problema natin hindi lamang tayo, kung hindi ang konstitusyon, ang istruktura. Ang terms of debate ay hindi
kung magpapalit tayo from presidential to parliamentary. Ang terms of debate at focus sa palagay ko ay paano natin mapapalago ang ekonomiya at mapapayaman natin ang mga mamamayang Pilipino. That means, how do we improve our investment climate, both for domestic, hindi lang sa foreigner, and for foreigners as well. No? Yan ang major issue. Ngayon, totoo, tama yung sabi ni Winnie, palitan mo yung Constitution, hindi yan ay solusyon to economic prosperity and development. But yan ay isa sa mga dapat gawin at dapat pagtalunan. Huwag natin papatayin kaagad ang debates sapagkat iba kaagad ang framing ng issue. Paano natin nasisiguro, Senador, na kung magpapalit po tayo ng form of Wala government? nga, walang garantiya Ano dyan. yung, Walang garantiya. Kaya kailangan, pag-usapan yan, umupo ang mga political leaders, ano ba talaga ang goal ng constitutional and political change? Sapagkat, sabi nga ni Winnie kanina, pwede mo rin ma-achieve yung ibang mga goals natin of development through administrative and non-constitutional change. Tama yan. Pero kung ang istruktura mo, kung ang bahay mo, ay sira-sira yung pillars, ay kahit ayusin mo yung mga bintana, ayusin mo pintuan, wala rin yan eh. Eh bakit tayo sa buong Asia, not buong Asia, sa buong ASEAN, 10 bansa yan, except for Laos, Cambodia, and Myanmar, bakit tayo sa original ASEAN ay pinakamababa ang growth and development? At ang ating competitiveness ay isa sa pinakamababa, hindi lamang sa ASEAN, kundi sa buong mundo. So we must be concerned. Bakit napakagaling ng mga tao natin? Ang mga working class natin, ang mga manggagawa, mga magsasaka. Centuries-old tradition of farming and workmanship. Bakit ang gagaling natin ng mga managerial class natin? Ang gagaling ng mga professor natin, lalo na si Professor Winnie. Eh bakit naman ang paglunsad, pag-unlad ng ating bansa ay is lowest, one of the lowest in the world. Competitiveness out of 135 countries, 97 tayo, always bottom third. Innovation index, pinakamababa Pero tayo. what does the Constitution have to do with that, Senator? No, Kasi- it's not that's what I'm saying. So, hindi You're pa- reframing the issue of debate solely on constitutional. No, I'm not framing it like that. Ano ba talaga ang problema ng Pilipinas? Sa akin based on my political experience, based on my academic experience, ang main root cause ng ating lack and slow development is our mabagal, weak political structure. Okay. Ngayon, ako ba'y uma-argue to change to parliamentary? Hindi. Sapagat maraming variation ng presidential republican. Korea is one. Tingnan mo, napagaling. Indonesia just shifted to that type of government. Presidential pa rin. Pero ngayon, tingnan mo, ang Indonesia, it's attracting investments almost 6 times than the Philippines. Yeah, but alam nyo, Senator Angara, ang problema ng ating paglalago is one, poor governance, ayan sinasabi nyo, and the other is corruption, magka-related infrastructure, etc. Pero ano ang sinasabi ng mga saliksik all around the world with yung nagkukumpara ng itong different structures? Ang sinasabi nila, for example, yung parliamentary system, nagbababa daw ng corruption. Sabi ng mga ibang kasaliksik, presidential. In other words, on the issue of lowering corruption, it is not clear. Pero klarong-klaro na ang mga parliamentary po, mas malalaki po ang kanilang deficit. Ang parliamentary po, mas madali maggawa ng reform. Pero ang parliamentary po, mas mababa ang rate of economic growth. Kasi miski nagre-reforma sila, ang laki-laki na lang ng kanilang budget. Budget. In other words, in a parliamentary system kasi, lahat yan pork barrel. Di ba? And that is what the study shows, Senator. And yung inyong education, that is evidence-based. Yung inyong pagsusulong ng education, evidence-based yan. Yung inyong pagsusulong ng agriculture, evidence-based yan. Medyo hindi ako
wala yata kayong evidence base eh. It's only in your kind of assertions. You have alam no mo, evidence to show that in the world over that a change in government, in the structure of government, will do it. Yan nga ang argumento ko, Winnie. Ang frame of reference mo is, ang assumption mo is changing presidential to parliament. That's not my assumption. Because there are other forms of presidential system, like what Korea and Indonesia have adopted. And they have moved forward as a result of that shift. But I'm not even arguing for that type. If the time comes, I will argue for that type of governmental structure. I'm arguing, for instance, sa ngayong sistema, presidential, bakit wala tayong established political party system? Sapagkat highly centralized eh. Pag nanalo ang Pangulo, lahat ng mga politician, troop, Lilipat. Lipat. Pero ayaw ho kayo. Teka na. At tayo highly centralized. Aba, ipapagawa kong karsada sa Baler, kailangan konsultahin ka pa ang DPWH, konsultahin ka pa ang Governor. Hindi governor. Kung governor, okay. Ang Maynila, bago ko mapapatayo, sapagkat kontrolado nila ang planning ng mga karsada, ang pag-funding, ang approval. That highly centralized bureaucratic system has slowed down our growth. That's my main point. Po doon sa ganung Yan ang dapat natin talakayin. Ano talaga ang goal ng constitutional reform? And when I say constitutional reform, that also embraces legislative, because structural yun, Winnie. But So you know, I use the Senator, word constitutional in a more generic sense than the strict changing the constitution. But- So we must all sit down. Ano ba talaga ang gusto natin mangyayari in 5, 10, 25 years, one generation? Yan. You know, you talked about, specifically, Senator, you talked about party system. Bakit hindi very weak ang party system? Kasi ayaw naman kayo magpasa ng batas kung magpapalit ng partido yung mga political leaders nyo. Palipat-lipat, Kailangan sila parusahin. Hindi nyo ginagawa yun eh. Yes. Kayo ang may problema, yung legislative. Hindi. Ito, Winnie. Ito, Winnie, ha? Why Winnie, hasn't the ha? dynasty law been passed? No, Why hasn't the parliament, the political party system been passed? Why? Please. Sasabihin ko sa iyo, ha? So, dapat yung, may mga- yung Political Party Development Reform Act, akin yan eh. Oo nga eh. Four congresses na. Bakit? Tama ka rin eh. Bakit? Sapagkat yung ibang mga leaders ng political party, ayaw nila yon. Dahil, Unahin kaya natin yung senador ngayon. Bago yung tama yan. Kung hindi tayo makapag-constitutional change, kailan we've got to have an agenda of political and administrative reform. Okay. At the heart of that is reforming the party system. Yan ang sinasabi ko. Okay, before I can agree with you, Senator Angara, kailangan makita ko kung ano precisely ang gusto nyong palitan sa Constitution. Hindi pwede yung... Of course. Hindi, tama ka. Okay. Winnie, you know me. I'm not Yes. I don't go for a general big statement. I go for specifics. And that's why I think I achieve more reform than any Exactly. Solon in Kailangan this natin country. mahaba. Well, this Oh, time you yan, haven't done it yet. No. My goodness. Okay. Just making assertions. Education, senior citizen, health, agriculture. Ayan, lahat Done. yan inyo, Oh, yes. evidence-based. Wala pa akong ebidensya nakikita. Okay, Sa political. Wala. Mahabang oras na kailangan natin para pag-usapan yung mga... We have to talk about this at great No, length. kailangan 1 hour ito. 1 Importante hour. ito. Malapit na Importante. gawin natin 1 hour yan. Okay, maraming salamat po, Senador Angara. At syempre kay Maring Winnie Monsod, narito na po ang unang balita.